Amen. Friends, brothers and sisters, invited guests, relatives of both side of our bride and groom. Amen. We thank the Lord for this gathering, for this, the time of, amen, the two flesh will become one. Amen. Yung topic, yung hymn kanina guys, good og, amen, the bridegroom's coming. Amen, the bridegroom's coming. So sa side sa Ginoo, ang Ginoo nagtagad na, sa side sa Ginoo, siya nagtagad nato. Pero sa side po nato, kita nagtagad sa Ginoo. Karong hapon, doon ay duha ka butang akong ipaambit ninyo. Una, may tungod kini sa Ebanghelyo, hilabi na sa mga igsoon nato o atong mga nabitahan na mga kaigsuunan nga bukas alang sa Ginoo aron madawat nato ang kinabuhi nga dayon o mahimo kita nga makaambit sa corporate bride. Amen. Nga mao ang iglesia karon. Amen. Una, ang Ginoo nagtinguha nga mausa siya sa tao. Mo nang sa sinugdan pa lamang sa Genesis 1:26, nilalang niyang tao sumala sa iyang dagway o pagkasama niya. God created man in His own image and His likeness, in His own likeness. That is the purpose of God's creation in man. Because God wants to be man's content. So, gitinguha sa Diyos nga siya maoy mahimong sulod sa tao. Unang ang tao, gihimo niya sama siyang dagway o pagkasama niya, aron ang Diyos makasulod sa tao. Unang kumato sa Kapitulo 2, giunsa gayud paghimo ang tao sa Dios. God partook, amen, the dust of the ground and He formed it into man. Iya kining gihulma. Unya, He breathed the breath of life into his nostrils. Then man became a living soul. Katong dust, mo tong atong lawas karon. Unya katong breath of God, He breathed into the nostrils of man, mao to ang espiritu. Unya katong panagsagol sa amen abog, yuta o ginhawa sa Dios, mao tong ikatulong parte sa tao, mao na ang atong kalag. Mao na ang 1 Thessalonians 5:23, may your spirit and soul and body spirit and soul and body be preserved complete without blame until the coming of our Lord Jesus Christ. So, kitang tao dunay tulo ka, amen, bahin. Tayo ng Ginoo. Kay gusto mo yun ang Ginoo nga mausa sa tao, bunang ang tao ilang giandam. O niya, after 400 years, no, after 4,000 years, ang Ginoo na himong tao. Misulod siya sa Osaka, Taguangkan in Virgin Mary. O niya, pinanganak siya ingon nga tao, perfect man and complete God. Then, nagkinabuhi siya sa yuta, sulod sa 33 ug tunga ka tuig. Nagutom siya, nauhaw siya, o niya, usakadlaw siya nalansang sa krus. Sa may tuyo, anong nalansang may sa krus? Sumala sa Juan, katong gilansang siya sa cross, o niya gidugang niyang kilid, dunay dugo og tubig nga migawas sayang gilid, siyang kilid. O niya katong dugo, mao to'y pagtubos nato, o niya katong tubig, mao to ang kinabuhi. Pero wala siya makupti sa kamatayon, sulod sa tulo ka adlaw ang Ginoo nabanhaw. Sa diyang nabanhaw siya, matod sa 1 Corinto 15:45, dahil mo siyang espiritong tagahatag og kinabuhi. He became the life-giving Spirit. And this Spirit is no other than the Lord Jesus. Amen. Mao nang sa diyang mututan niya, dawaton nato ang Ginoo, sumala sa Juan 1:12, do na tay kagahom, hatagan tag otoridad nga mahimong mga anak sa Dios. Naon sa man nato paghimong mga anak sa Dios? Kinahanglan mabatunan nato ang kinabuhi sa anak.
Kaysa may anak sa Dios. Kaysa may anak mao si Kristo. Muna atong dawaton si Kristo, atong tawagin niya ngalan, sumala sa Roma, 10:9, if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God has raised him from among the dead, you shall be saved. Gusto ba ninyo nga maluwas, mga igsoon? Ay mga tao karon naghatag lang og pagtagad sa mga butang sa yuta. Unya gisgutan sa 1 Juan 2:15 nga di gyud nato higugmaon ang kalibutan. Do not love the world nor the things in the world. For anyone loves the loves the world, love for the Father is not in him. Then ano pang sundon? The lust of the flesh, the glory of the eyes, and all the things in the world are passing away. So tanang butang ining butanga, tanang butang ining kalibutana, mawala, temporal, passing away. Then sa next verse, but to those who does the will of the Father abides forever. Who is the will of the Father? The will of the Father is Christ, the Son. Amen. Ato siyang dawaton. Gihatag yung bugtong anak, sumala sa Juan 3:16. Gihugma sa Diyos ang kalibutan. O gumikan niya na, gihatag yung bugtong anak. Aron sa diyang, amen, kinsang mutuo niya. Dili sila malaglag, kundili madawat nila ang kinabuhing dayon. Amen. Gusto niyo ba ang kinabuhing dayon? Amen. We will request, amen, the friends, ang mga relatives, both side, amen, mutindog ta, mutawag sa Ginoo, ato siyang dawaton, atong tawagon niya ngalan, o Ginoong Hesus, uban sa atong kasing-kasing, nga mituo, nga kining Kristo nga atong gitawag, tuungan, gibanhaw sa Dios, gikan sa mga patay. Amen? Manidog ta mga igsoon, atong tawagon niya ngalan. Amen. Manidog tang tanan. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Atong ahagon ang atong mga bisita, motawag sa ngalan sa Ginoo. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Amen. Dayon ang Ginoo. Pinata mo lingkod mga igsoon. Salamat. Kung inyong gituhan ng Ginoo, ang Espiritu karon na imong tagatag og kinabuhi, He became the life-giving Spirit. Misulod siya sa imong Espiritu. Og diha-diha, ikaw naluwas na. Amen. Og mahimo kang kabahin, amen, sa pangasaunon sa atong Ginoo. Will become a part of this corporate bride. Amen. Karon mga igsoon, kining bahina matuta sa basahon. Amen. Sa 1 Pedro, Kapitulo 3. Kining atong mensahe karon, di lang ni igo kay sa atong bride o groom, kundi alang kini natong tanan, hilabi na katong mga nag-asawa na. Amen. Di lang ni kay Wilson, di lang ni kay Faith, kundi sa tanang may dunay asawa, dunay bana, o katong magtinguha pod, kaya maminyo. Ato ning bantayanan kini mga pulunga nga gisulat ni Pedro na dunay gyud kalambigitan aron madawat nato ang amen, grasya sa kinabuhi. Amen. So ang unang Pedro gisgutan diri Kapitulo 3. Sabi ingon siya, in like manner wives be subject to your own husbands. Ang panulat ni Pedro, lahi siya sa panulat ni Pablo. Ano man, si Pablo, gisgutan niya, una ang bana. Ingon dito, husband loves your wife. Pero diri, ang gisgutan, asawa una. Sa Episo,
piho gayod. Gahisgot si Pablo, bana, higugma ang imong asawa, as Christ loved the church and gave himself up for her. Kunya mingon siya asawa, magpasakop siyang kaugalingong bana. Pero diri, ang gisgutan, una ang asawa. Unya, unom ka bersikulo sa asawa, unya usara ka bersikulo sa bana. Ano man? Kay ang mga asawa, o kamong mga asawa, Christian wives, doon na dako nga katuyuan ng Ginoo diha ninyo, aron ang inyong panimalay mahapsay o mahimong panimalay nga taga pahimulos sa grasya sa kinabuhi diha sa panimalay, bisan pa diha sa iglesia. Mayon sa in like manner, wives, be subject, magpasakop kamo sa inyong kaugalingong bana. Inyong kaugalingong bana. Kay dali manggod ang mga asawang babae magpasakop sa ubang bana. Kay wala man sila masayod sa mga kaluyahon. Pero pag masayod dito sa kaluyahon sa ubang mga tao, lalaki, mga brothers or what, dili na ta magpasakop. Mao dali na ta magpasakop sa uban kay wa man ta masayod sa ilang kaluyahon. Pero pag nasayod ka sa imong bana, iyang kaluyahon, unsa ang iyang mga negatibo, lisod ta magpasakop. Munang gisgutan ni Pedro nga mga asawang babae magpasakop gayud sa inyong kaugalingong bana. That even if any disobey the word, bisan ang mga bana dili mosunod sa pulong, they will be gained without the word. Makabig sila. Bisan ang mga asawa dili mamulong, pero ang mga asawa magkinabuhi nga nagpasakop, makabig ang mga bana. Bisag walay pulong. Through the manner of life of the wives, pinagi sa ilang kagawian. Kaya gisgutan man ko diri ang excellent manner. Amen. Unang kung si Wilson, dili siya musunod nimo, di siya makabig diha sa Ginoo. Dili kaya nga faith nga imo siyang ratatatan, no? Imo siyang magbanha ka. Magkidabuhi lang kang magpasakop. Unya sa diyang magkinabuhi ka nga magpasakop sa ibong bana, nga walay pagbagulbol, walay pagcomplain, makabig ang imong bana, pinagi sa imong gawi. O kanang sa diha nga nagpasakop ka sa imong bana, nga walay pagpagulbol, walay pagkwinta, walay alingasa, ay si Brother Wilson, makabig siya. Amen? Makabig siya o madalas siya aron mahigugma gayon siya sa Ginoo. Amen. Ano man, kay kanang pagpasakop sa mga asawa, sama ni siya sa usa ka carpet. Prani ba? Question. No? Walay carpet na. Unya mulok-sulok ta diha. Kuan kayo, alingasa. Kadang pagpasakop sa mga asawa sa ilang bana, mo-absorb na sa mga alingasa sa pamilya. Kumusta ka itong mga asawa mga daghang mga asawang sisters? Wala ba'y alingasa sa inyong panimalay? Question, di ba? Bisag mo, daghang kay mga mulusulokso, dunay mga problema, dunay, di makalikayan dunay gyud problema sa panimalay, dunay problema sa mag-asawa, sa matgiayon, sa mga anak, pinansyal. Pero, sa diyang magpasakop ang asawa sa iyang bana, i-absorb ang mga kagulyang, mga kasamok, para bang walay samok, para bang walay kagulyang, walay alingasa, nga naman, i-absorb naman di ay. Amen. Unya, og mabansay sila diha sa iglesia, bisan dunay kasamok, walay alingasa. Ano man? Kaya mga asawang
mga sisters na mga asawa na bansay naman sila pagpasakop silang bana mo na sa iglesia na bansay po sila magpasakop sa mga igsoon. Amen. Unang kamo mga sisters, kung ganoon na gyud mo nga maminyo in the future, magbansay na gyud magpagpasakop karon. Kay kung di mo pasakop ang inyong balay, murag kuan, sana murag karaokehan ba? Murag bijukihan, alingasa, ano man? Wala may cushion, wala may carpet nga mo absorb sa kagulyang. Walang kinahanglan, amen, faith, pasakop yung ka. Amin son o. Pantayin mo son. Seeing with your own eyes your pure manner of life in fear. Makita sa bana nga ang imong pagkinabuhi, ingon nga asawa, putli gayud. Uban gayud sa kahadlok. The pure manner of life is the excellent manner of life. Ang pagpasakop diya ay sa inyong mga bana, excelente diya ini. Unya, mingon si Brother Lee, nga ang usa ka asawa nga makipaglantugi sa iyang bana, ngilad. Ngilad. May na lang yung mga asawa dire kay may na to nga, di man siya nakipaglantugi, siguro no? Siguro lang, o ilabot sa gilimod. Nakipaglantugi ba mo sa inyong bana? Unya ito tubaga, kaya niya may bawaan. Unya, mayon pa siya, ang usa ka asawang nakipaglantugi sa iyang bana, rebelde. Rebelde? O nang karon, kanang mga single diha nga gustong maminyo, magbansay gyud mo nga magpasakop, ayo gyud pag makipaglantugi bisan pag sila'y sayop, ikaw mo'y sakto, di gyud makipaglantugi. Amen. Faith. Yaway ka son. Ito bang ingon mo na ako sa waga ng boyfriend pa bitaw mo, kaaway-away mo. Aw niya no. Let your adorning and shall not be the outward plaiting of hair and putting off of gold on your clothing with garments. Ang pagpaanyag di maigsoon dili gawas non. Dili magbutang ka og dayan-dayan dire. Dito sa Chifo, dunay usa ka dalaga nga lawyer. Na bago siyang naluwas, miadto siya sa meeting, iyang buhok murag tower. Mao man ay uso sa una, no? Tower ba? Unya dunay mga plating of golds, dayan-dayan. Unya sa diyang meeting siya sa sunod na pod, natingal si Brother Lee kay niubos naman. Sa una, taas man tayo ito. Unya karon kay ubos naman. Hantod. Sa diyang nag-meeting siya at din sa panagkatigom, nawala na ang iyang, buhok nga murga ugdo ba. She confessed, ang tinuod ay nga pagdayan-dayan, dili day gawas nun, kundi sulod nun. But the hidden of man, of the heart of the incorruptible adornment. Kini ding pagdayan-dayan nato, ato gayod, sisters, hilabi na mga wives, mga sisters, ang inyong hataga pagtagad, kining pagdayan-dayan sa sulod nong bahin. Kining tao nga natago, kining hidden man. Unsa man atong espiritu. Amen. Mayon siya, but the hidden man of the heart in the incorruptible adornment of a meek and quiet spirit. Kung sa mga klasya sa espiritu, meek. Sa unang meek, malumo. Amen? Malinaong espiritu. Malumo o malinaong espiritu. Amen. Doon na espiritu nga dili malinawon. Kaya gisgutan man diri.
Unsang kalasiya nga espiritu? Una, malumo, meek. Ikaduha, malinaw ang espiritu, quiet. Sa inyong panimalay, malinaw ba ka mo? Sa inyong panimalay, doon na ba'y kalumo ang espiritu sa mga asawa? Doon ay sood na ko nga igsoon nga babae. Yang bana, dili makauli sa balay, kaya nag-andam naggarote. Paglahi po ng igsoon na walit yung tingog, pero ang bana ang pasuray-suray, nahawasan, gigarote. Mao ba na ang kalumo? Mao ba na ang malinaw ang espiritu? Amen. Lisod ang musulod sa kaminyoon, kay magkinahanglan man og malumong espiritu. Unya malinaw ang espiritu. Na kumusta man ang espiritu sa mga asawa? Kumusta man ang espiritu ninyo? Di malinawon ba? Malumo ba? Or makipaglantugi, makipag-away, gusto gyud mo daog sa ilang conversation, sa arguments, nga di gyud magpapilde. Kung dili madala sa away, muhilak na lang, aron mo daog yun. Manluod, imukaon. Silan. But thank the Lord, may pulong sa Ginoo nga ang usa kaasawa nga nagpasakop uban sa kalumo o kalumo nga espiritu o malinaw nga espiritu, matahom siya nga asawa. Amen? May mga asawa, maayos mag-make up, tahom sa gawas nun. Pero pag masuko, marapog tigre. Ang asawa, may ambak sa bintana. Maay na lang kay pag-abot yan, tubig ang naambakan. Kailan balay kay one man? Ilalo man sa swamp, doon ay tubig. Pero, sa dihang ang asawa na cut-on, nga siya magpasakop, magpailalom, uban sa kalumo sa espiritu, o malinaw ang espiritu, nalinaw sila. Amen. Nanong kinahanglan mo ito? Kay sa mata sa Diyos, pinakabililhon, costly, in the sight of God. Di na kinahanglan, mapalit ka pa og bulawan, aron idendayan, mapalit ka ng mga pinakakarat, sa aron himong pagpaanyag, na pinturahan imong naong o boysin o kanang o sama na divis o sama nang uban na mga rain butang pluruwax yung wait. Allah, sige. Ang tinoday nga kuan kaanyag kanadayng espiritu nga malumo. Espiritu nga malinawon. And this is costly in the sight of God. Munang, kamong mga lalaki nga mga single, mangita gid mo igsuong babae nga nagbansay kanunay sa espiritu. Kay sa dihang nagbansay sa espiritu, yang espiritu mahimong malumo nga espiritu og malinaw nga espiritu. Ay kana. Amen. Ilista na, ilista. For in this manner, formerly the holy women also, who hope in God, adorn themselves, being subject to their own husbands. Sa diha, nga nadawat yung kinubi sa Ginoo, ang tawag sa mga babae, holy women. Balaang mga babae, holy. Nga naman, nagbansay sila sa pagpasakop. Kung di mo magpasakop sa inyong mga bana, dili mo balaan. Siguro mga blaan mo. Blaan. Sa mga balaan, nagbansay sila, silang espiritu. Amen. Nagpasakop sila sa ilang kaugalingong mga bana. Unya mo na tinuod nga pagdayan-dayan. Kaya lang espiritu, uban sa kalumo,
o uban usab sa kalinaw. Sama ni Sarah nga nagpasakop kay Abraham. Bisan nini, gitawag pa nga ni si Abraham og Ginoo. Ang iyang bana gitawag og Ginoo. Grabe, nga naman, si Sarah, di lang siya nagbansay sa pagpasakop, kundi iyag yung gihatagag pagtagad ngayang bana, mo yang ulo, siya nagpasakop siyang bana, unya, iyang gihatagag pagtagad, gayod, ngayang bana, Ginoo niya. Amen. If you do good and do not fear any terror, bisan si Sarah, amen, calling him Lord. He called Abraham Lord. Di pasabot nga Lord ngayang simbahon, kundi, amen, Ginoo nga dito siya magpasakop. Amen. Unya, usay mag-away, ang bana, gitawag na, unsay tawag sa bana? Di na Ginoo. Si tawag. Insik na? No? Ang bana lahi nagngalan. So, dahil ka na Ginoo siyang pulong, o niya, kitong unong ka bersikulo, Mr. Faith, bansahin to nimo, kay dunay sa ka bersikulo usab si Wilson. Husbands, in like manner, dwell together with them according to knowledge. Amen. Kinahanglan gayud nga atong makita ang atong mga asawa, unsa na sila pagtagad uban sa atong kahibalo. Amen. As with the weaker vessel, kaya ang mga asawa, kuan man sila, they are maluyahon nga sudlanan, no? Kung weak ta, they are more weaker, no? Weaker vessel. Female vessel, assigning honor to them. Kinahanglan masayod ta unsa to pag-assign og honor. What is assigning honor? Assigning honor is equivalent of loving them. Amen? Assigning honor, pwede mo siyang sama sa kumpanya, kay ang pag-asawa o sa kakumpanya, o niya siya mulambo na ng inyong kaminyon, niya si Faith, o sama siya sa stockholder, imo siyang i-assign, hatagan mo siya og percentage sa inyong kumpanya, assigning honor. Niya masayad ka og pipila ka percentage imong i-assign, not too much, not too little. Kasi kung too much, madaot ay imong asawa. May ibang bana, kay gugugma magyug ka anak ko, love, kanang kwarta na to, ikaw na bahala na. Unsay gusto nimo ipaliton, palit yun. Basta malipay lang ka. Suportahan ta ka. Sayop. Kinahanglan ang bana dunay knowledge. Unsaon pag-manage. Amen? Unya, not too little, not too much, di po gamay ra kayo. No? Oh, may 20 pesos off, palit kayo dito, kay doon may kasal dito, niya, wakay suoton. Na 20 pesos diay, niya, stilan. Di ba? Knowledge. Assigning honor. Sama sa, kay nausa naman mo, usan ninyong kwarta, usan ninyong goal sa kinabuhi, usan ninyong pamuyo, tanan, usana. Pero sa tinuod, wala man mausa inyong kwarta, usahay, kay ang bana, kakupot tong kwarta. Ang asawa po, doon na po'y kwarta. O niya, iya sila gasto. Wa masay ang asawa, o pila kay kwarta siyang bana. Ang bana po, doon po basay, pila kwarta siyang asawa. Nausa daw sila. Pero bisan gani sa kwarta, wag gani mausa. Di na tinuod ng, they became one flesh. Kung usagayod mo, bisan sa iyong panalapi, mausa. Di po't pasabot nga treasurer ang babae, di pasabot yung auditor ang lalaki,
kundi magkuan mo, doon na mo'y fellowship, doon na mo'y panagsabutan, kinsa mang mahawid na ito kwarta. Pwede ba ako? Pwede ba ikaw? O sige, atong sahod, atong sweldo, mauni. Abot na to sa atong kumpanya, sa atong negosyo, mauni. Abot na to sa atong ektarya-ektaryang kahumayan, basakan, mauni. O man ito yung kwarta.